hapon mga kamukila. So bali kaninang madaling araw, kalahating araw mga kamukil, doon tayo tinapos natin yung pagtatrasis o pag-roof framing o pagka alas 12 mga kamukil ng tanghali. Pinuntahan ko naman yung roofing gagamitin natin doon sa project natin. So okay na yun, sa Sabado mga kamukil yung pinaka target nila na may deliver, and then dumiretso ko dito sa hardware mga kamukil para bilhin pa yung mga kailangan ng mga materialis, no, doon sa project na yun. Ayan, nandito tayo sa hardware na to mga kamukil, no? Isa to sa pinakamurang hardware dito na nakita ko mga kamukil, no? Sa ibang mga hardware kasi pinuntahan ko, nagkakadeferensya siya ng hindi maliit, malaki, no? Sa 2x4 na tubular sa ibang mga hardware nasa 1,000 plus, no? Dito kasi sa kanila is 700 plus lang. So dito ako palagi bumibili. Ang laki ng mga diferensya pagdating sa tubular. Yan yung mga binili natin, no? Itong mga tubular na to para to sa kabilang part ng bahay na ating pagtratrasisan. Tapos mga sanitary binili ko na rin. Mga electrical pipes, no? Mga kailangan sa electrical kasi may mga kulang pa. Although may mga binili na yung electrician natin nung una, nagkulang pa talaga mga kamukila. So normal lang yan sa construction, hindi talaga mapiperfecto. Habang nagtratrabaho pa, ongoing pa yung trabaho natin. So ito mga kamukila, tapos yung structural nito. So pag maubos yung mga materialis na to, kasunod nito interior na tayo. Okay, update tayo mamaya mga kamukil sa ating project doon sa natapos namin. Okay mga kamukil, nandito na tayo sa ating tinatrabaho, no? So ayan, ito yung mga pinambili ko ngayon mga kamukil, no? Yung insulation natin, foam, tapos yung trusses natin sa roof framing natin, ayan na siya, oh. Tapos na, no? So bukas maglalatag tayo ng tie wire para dyan, while may magsisira nitong kabilang area. Tapos ito yung ating mga sanitary, no? Sanitary fittings. Bumili na rin tayo ng screen, no, na pang bistay ng buhangin kasi next week o ngayong linggo na to is makakapag-umpisa na ng pagpa-plastering, no. Ang hinihintay ko kasi dito sa ating mga mason, ito na lang, itong poste na to. Tapos dun sa yung dalawa na yun, na-i-plaster na namin. So pag mabuhusan tong tatlong poste na to mga kamukil is okay na, umpisa na yung pagpa-plastering natin, no. Sinisikap ko mga kamukil na ngayong linggo na to matatapos natin itong roof framing. Although bukas to mga kamukil, uumpisan ko ng roof framing nitong kabila na to, siguro mga 2 araw. Dito sa kabila mga kamukil, natatapos namin siya ng isa't kalahating araw mga kamukil, itong part na to dito. So akyatin natin. Tapos ayan yung tubular natin, no? So nagdagdag tayo ng tubular para dito yan, sa roof framing na yan dito. Tapos para din sa ating ports, ano, may ports. So itong ports na to, magkakaroon ng pagbabago to. Sisirain natin to dito, babaguhin natin yung design, pati yung mga tiles nito. Okay, yun, no? Ito na yung ating update mga kamukil sa ating trabaho dito sa taas. So ito bukas mga kamukil, ito na naman yung babaklasin namin. Tapos pupurmahan ko kagad ng mga rafter, no? Sana lang latagan pa natin to ng parlina. So yung target ko kasi mga kamukil, dapat nasa 3 araw lang yung pag-roof framing ko nitong project na to, no? Nasa 150 square meter to mga kamukil, no? Tapos dito sa kabila, ito na siya, tapos na yung ating pag-roof framing dito. 1 araw at kalahati mga kamukil, no? Binanata namin. Tapos 2 lamang kami dito, yung pinsan ko. So yung pinsan ko kasi mga kamukil, train ko yun. Ako lang yung nag-helper sa kanya. Sa weldingan maayos na siya mga kamukil, napakaganda yung pagwi-welding niya, magaling na siya. Almost 3 years na rin siya sa akin. O gusto ko mga kamukil, matrain na siya ng husto para mabigyan na naman natin ng maganda-gandang kita sa susunod na mga projects natin. Pwede na siyang mag-handle o pwede natin maibigay yung pagtratrasi sa kanya. So yung kulang lang kasi sa kanya, paano kumuha yung
paano yung mga diskarte pagdating dito sa mga trusses. So siya yung bumanat nito mga kamukil, ako lang yung nagiging helper niya. Ako yung nagkakat, siya yung mga pinasukat ko, yung mga buladas natin, paggagawa ng mga fascia frame, ano yung mga diskarte upang mabilis at madali lang yung pagkatrabaho pero matibay pa rin. Tinuro ko sa kanya lahat mga kamukil, no? Naway sana sa susunod na project natin maisaisip niya na lahat yung mga tinuturo ko, no? Sa pagwi-welding ako din yung nag-train sa kanya mga kamukil. So hanggang ngayon laki na ng improvement ng trabaho niya. Yan, no? Isang araw at kalahati mga kamukil namin trinabaho to. No, ako yung nagiging helper sa kanya. O, yung pinaka-purpose ko lang doon, may supervise ko yung gawa niya, and then matingnan ko kung ano pa yung mga kulang sa diskarte, no? Sa diskarte niya. So marami pa siyang kulang. So sa pagtratrasis na to, na itama niya na lahat na ng mga diskarte ko mga kamukil na ibigay ko na sa kanya. Sana lang maisaisip niya. So bukas, ito na naman apart dito mga kamukil, yung aming trasasis, pagtratrasisan o pag-roof framing. By Sabado may delivery yung bubong natin. So linggo mga kamukil, kahit na linggo kailangan naming magtrabaho, no? Pinakaunan nito maglalagay ng gutter. Yan, dahil kung napapansin nyo yung panahon, no? Kanina pa itong mga kamukil nagbabadya na naman yung ulan, no? Although tumutulo na kaninang alas 2, so nag-stop sandali kasi umuulan. Nang tumigil yung ulan, binabalikan na naman namin. So yung fascia frame natin dito, ayan, matipiran na diskarte yan mga kamukilo. So kung may mas matipid pa dito, o kung matipiran na diskarte yung hanap ninyo, isa na to sa maire-recommenda ko mga kamukil. Ito lagi yung mga ginagawa ko, no? So yung iba gumamit ng mga 2x6 na si Parlins, ginagawa nilang pinaka fascia frame. Mahal yung 2x6 mga kamukila. Yung iba naman gumamit ng angle bar o flat bar, mas lalong mahal yun. Pinapabrikit sa baba tapos inaakyat dito sa taas, napakamahal nun mga kamukil. Ito kasi mga kamukil, rektahan na, no? Ang halaga ng isang tubular na 1x1 nasa 210, no? Ito kung gagamitan mo to ng mga 2x6 o flat bar, kulang-kulang 5,000 mo nito. Ayan, fascia frame lang nito sa lapad nitong pinagtrasisan namin. Pero yung nagastos lang dito sa fascia frame mga kamukil is nasa 1,000 mahigit lang nagastos dito sa fascia frame lang. Siguro nasa mga 1.2 o 1.1 mahigit ganyan. Yan. Tingnan nyo na lang yung diskarte. Basta sa paggagawa ng mga ganito roof framing, importante talaga tansi yung pinakamauuna. Yung mga guide natin, kailangan may tansi para makukuha natin yung patag ng ating pagro-roofingan. Yan yung mga ano natin, parlina. Yan. So yung kulan dito mga kamukil, pag i-spot na lang ng primer sa mga wini-wieldingan. Mamaya may mag-comment na naman, dapat lahat yan kamukil ipra-primer. Pagkabakal mga kamukil, sasabihin ko sa inyo, itong GI kasi mga kamukil, na ano ko na to na eksperimentuhan ko na to. May isa akong ginagawang lahat materialis tubular mga kamukil, nasa 7 years na siguro. Isang istante lang nasa bahay ko, ginagamit yun sa bahay ko. Almost 7 years na siya nasa loob ng bahay ko. Walang primer mga kamukil, hanggang ngayon hindi kinakalawang, walang kalawang na nakakadikit. GI yung gamit ko dun mga kamukil. So ang kalaban lang talaga ng bakal mga kamukil, pag laging nababasa sa tubig, yun yung isa sa dapat natin primeran. Ito kasi mga kamukil, pag natakpan na to, nabubungan na to, bibihira nang mabasa sa tubig to. Ibig sabihin, walang tendency na kakalawangin to. Pero alam naman natin, pag bakal, darating ang panahon kakalawangin talaga yan. Pero imagine niyo sa 7 years na experience in o nag-i-eksperimento ako mga kamukil itong GI tubular, hanggang ngayon yung tubular na yon, kahit isang kalawang mga kamukil wala pa akong nakikita. So doon ko na prove mga kamukil na ang GI na tubular, kapag hindi lang expose lagi sa ulan, hindi lang expose lagi sa tubig, tatagal talaga, no? Tatagal talaga. So ngayon ang ginagawa ko na lang dito, dati kasi pagka mga tubular, pinaprimeran ko yan lahat, pinaprimeran.
nung nakita ko na mga kamukil sa istante na ginagawa ko dun sa bahay, dun ko na ina-adapt na para makalis din yung may-ari. Ang GI na tubular, hindi pala kailangan balutin mo talaga ng primer kapag hindi siya expose sa mga tubig. So ang ginagawa ko na lang ngayon, ito na lang pinagwildingan. Yan na lang yung iispatan ng primer. So, pag matakpan kasi itong mga kamukil, bibihira nang mapasok to ng tubig ulan, no? Ayusin lang natin yung pagkabanat ng ano dito, ng bubong. Isa sa pinaka-importante. Siyempre, bago tayo maglatag ng bubong, kailangan muna natin yung foam insulation dito. Ayan. Ito yung pinaka-forma ng ating fascia frame. Ayan, oh. Rektahan na yan. So sa pangungontrata kasi mga kamukil, kailangan makapagsumiti ka ng murang quotation, no? Mababang quotation, lagi kang may project. So hindi mo magagawa yung mababang quotation kung kulang ka sa diskarte sa pagtrabaho ng mga ganito. So aralin muna kung paano dumiskarte na makapagpasa tayo ng mababa na quotation, pero siyempre nandun pa rin yung tibay na hinahanap natin. So kahapon, diniscuss ko sa inyo kung bakit hindi ko na isinagad yung pile dyan. Ayan na yung ginagamit ko, no? So nagsagad lang ako ng pile mga kamukil dito sa wall na to, sa gilid na to. Importante yan. So dyan sa gitna, hindi na. Kasi sabi ko kahapon sa previous upload natin, kung nagpapile pa ako dyan mga kamukil, kulang-kulang 5,000, no? Pinakamababa 3,500 gastusin kapag i-concrete natin yan. Wala naman masyadong silbi kung i-concrete natin. So sa halagang 700 pesos mga kamukil, tubular yung ginagamit ko na ginawa nating support member dyan. Napakatibay na. Yun yung sinasabi ko na yung tibay ng konkreto at tibay ng tubular, pare-pareho lang, basta may diskarte ka lang sa pagtrabaho. Yan. Kasi paghahayaan lang yung iba, kasi makikita ko din raptor lang talaga, ditsuhan lang yung tubular na ginagamit dyan, tapos 2x6 yung size nya na 2mm yung ginagamit. Okay naman yun, pero ang disadvantage dun, pag malakas yung hangin, papay-pay yun mga kamukil, magkakaroon ng vibration. So kailangan talagang may support member tayong ilalagay. Ayan. So kung dito gagastos ng 5,000 sa part na to, dalawang part yan, magkano na yung pwedeng i-dagdag natin sa quotation? Pagka ganun, nasa 10,000 mahigit o 10,000 pababa. So sa diskarte yung mga kamukil, nasa 1,400 lang yung nailagay ko sa quotation pagdating dyan sa part na yan. So mas mababa na yung quotation natin. So yun lang yung ibibigay kong idea sa mga baguhan pa lang nangungontrata. Bukas ito na naman yung titirahin namin, oh. Napakalapad. Ang sukat kasi nito mga kamukil is 1,290 cm papunta dito. Tapos ganun din dyan, 1,290 cm. Tapos yung lapad naman niya papunta doon, 1,150 cm, no? Yung sukat nitong bahay na to. So nasa mga 150 square meter talaga tong bahay na to. Ayan. Pag marupingan namin to next week, umpisa na kami dito sa loob, plastering, pagpa-file ng CR. So umuulan man siya mga kamukil, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Sana lang mga kamukil, katapusan ng December, ma-accomplish ko na tong trabaho na to, no? Kasi may naghihintay pa sa atin by January. Hindi ko alam mga kamukil kung saan tayo pupunta, no? Bukidnon ba, babalik ba tayo sa Davao, o magpapaiwan pa tayo dito, kasi may plano pa si may-ari dito, magpapatayo pa ng isang 2-story dyan, konkreto na lahat, no? So pagpipilian pa natin sa mauuna lang mga kamukil, no, sa pagkontak sa atin, although may mga nakabuking na. Ayan, pero patuloy pa rin tayo sa pagtanggap ng booking mga kamukil. Meron kasi nagpapabook na pagdating sa buwan na aming pinag-usapan, biglang umatras kasi nagka-emergency. Normal lang yan, no? So tuloy pa rin tayo sa pagtanggap ng booking. So yan lang. Maraming salamat once again. Mongkel on the vlog.